Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Mga bus terminal sa Dagupan City, ininspeksyon ng mga otoridad ngayong Miyerkules Santo. Bakasyon lanes o mga alternatibong ruta para mapabilis ang biyahe ng mga aakyat sa Baguio City, alamin. Tinaguri ang Kristo ng Pampanga na si Ruben Enaje, tuloy pa rin sa ika-36 na taon na pagpapapako sa krus. At ating dayuhin ngayong Semana Santa ang iba't ibang simbahan sa Hilagang Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nakatutok ang buong puwersa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa mga pinakasariwang balita ngayong Miyerkules Santo, huling araw bago ang Long Holy Week break. Live sa Manawag, Pangasinan, si Jasmine Gabriel Galban para ihatid ang pinakahuling sitwasyon sa The Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Habang nasa bus terminal naman sa Dagupan City, si CJ Turida para alamin ang latest na sitwasyon doon. Sa puntong ito, unahin natin na kamustahin ang lagay at dagsa ng mga pasahero sa ilang bus terminal sa Dagupan City. May live report si CJ Turida. Dagsa ng mga pasahero dyan, CJ? Chris, alas 3 ng hapon kanina nang maramdaman ang dagsa ng mga pasahero dito sa bus terminal na ito sa lungsod ng Dagupan. Pero hindi pa rin nagbabago yung 10 to 15 minutes na trip interval ng mga bumabiyaheng bus. Maagang nagsagawa ng inspeksyon ng mga kawani ng PNP, PIDEA at LTO sa mga bus terminal sa Dagupan City kaninang umaga. Layo ng inspeksyon na matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe sa iba't ibang probinsya ngayong Semana Santa. Mag-aalas 10 kaninang umaga, hindi pa gaano ramdam ang dagsa ng pasahero sa bus terminal na ito sa Dagupan City. Hindi naman po tayo naiipunan ng pasahero dahil tuloy-tuloy naman po yung biyahe natin. Every 15 minutes po ang interval. Maaga sa terminal kanina si Charm mula sa Labrador. Uuwi siya ng season upang doon gunitain ang Semana Santa. Kaya nga ako napaaga ng biyahe ngayon, baka mahirapan bukas. Nagkaantabay ang LTO, LTFRB at PNP sa terminal para matiyak na ligtas ang pagbiyahe ng mga pasahero. Tiniyak din ang pamunuan ng kumpanya ng bus na nasa kondisyon hindi lang ang mga sasakyan kundi pati ang mga driver. Matutulog, saktong-sakto lang para maganda ang takbo sa daan. Nagsagawa ng surprise inspection ng LTO sa mga terminal ng bus sa Lawag City kaninang umaga. Ininspeksyon din ang bagahe ng mga pasahero sa tulong ng K9 unit. Tiniyak na kondisyon ng mga bus at driver para sa kaligtasan ng mga pasahero. Bukod sa inspeksyon ng LTO, nagsagawa rin ng surprise drug test ang PIDEA sa mga driver at konduktor ng bus. Chris, pasado alas 4 ng hapon na kanina nang dumating dito sa bus terminal si Pangasinan na Provincial Director Colonel Rolifer Capukyan at nagsagawa ng inspeksyon. Layo ng kanyang pagbisita at inspeksyon na matiyak na maayos ang bus terminal at walang magiging problema sa operasyon. Paniniyag din ito na magiging ligtas at maipasigurado ang seguridad ng mga pasahero. Pangunahing tututukan ng PNP ang crime against property o pandurukot, lalo na dagsa mga tao sa bus terminal. Nauna nang nag-ikot kanina ang PNP sa iba't ibang bayan sa probinsya at generally peaceful naman daw ang sitwasyon. Sa mga oras na ito, Chris, sa mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero na babiyahe ngayong Semana Santa. Sa mga nagtatanong naman kung ano ang oras ng trip interval o last trip ng mga bibiyaheng bus, ang sagot ng Terminal Master, nagpapatupad sila ng broken schedule. Ang ibig sabihin nito, hanggat may pasahero ay ihahatid nila ang mga ito. Yan ang pinakuling sitwasyon sa bus terminal sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Mga pagamutan sa Region 1, naka-alerto na sa anumang insidente kabilang na ang heat-related illnesses ngayong Semana Santa. Balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban.
Naka-code white alert na ang lahat ng mga ospital sa Region 1. Hakbang ito ng Health Authority para matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong Semana Santa. Lalo na ngayong dagsang mga biyahero sa mga terminal, mga deboto sa mga simbahan at maging ng mga turista sa iba't ibang tourist destinations. Yung code white po, itinataas natin yan, no, para po sa paghahanda ng mga any health-related events po, no, na mangyayari ngayong Holy Week. Kasabay nito, nagpaalalang Health Authority sa libu-libong deboto na makikiisa sa tradisyonal na alay lakad bukas. Hanggat maaari raw, iwasan na maglakad patungo sa simbahan sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mainam pa rin daw na isaalang-alang ang health condition ng mga nagpaplanong mag-alay lakad. Magbaon ng inuming tubig, magsuot ng preskong damit at gumamit ng mga pananggalang sa init gaya ng sombrero o payong. Si Cheryl mula sa Mangaldan, Pangasinan. Tauna na niyang panata ang alay lakad tuwing Semana Santa. Sa Huwebes Santo, bandang alas 5 ng hapon na lang daw sila magsisimulang maglakad kasama ang 3 anak patungo sa Minor Basilica ng Manawag. Hindi ko na alam, siguro mga 2, mahigit ganun po. Depende kung papahinga, pag pagod na magpahinga ka ganun. Pero kahit pagod ma'am, tuloy pa rin. Opo, diretso hanggang sa Manawag. Samantala, nagtayo na rin ng mga incident command post sa iba't ibang bayan patungo sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, mainit pa rin ang panahon ngayong Miyerkules Santo sa malaking bahagi ng bansa. Dahil yan sa patuloy na pag-iral ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Sa heat index forecast ng Pag-asa ngayong Miyerkules Santo, posibleng umabot ulit sa 50 degrees Celsius, ang pinakamataas na heat index sa bansa. Sa mga susunod na oras, ilalabas ng Pag-asa ang naitalang temperatura na pwede ring makita sa kanilang official website. Base naman sa datos ng Metro Weather, malakas ang ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Eastern Luzon, lalo na sa Apayao, Cagayan at Isabela. Asahan din ang ulan sa Ilocos Region. Posible ring umulan sa ilang pang bahagi ng bansa dahil naman sa isolated thunderstorms. Bahagi ng kalsada sa gilid ng simbahan sa Calasiao, Pangasinan pansamantalang isinara sa mga motorista. Sundan sa ulat ni Glam Caligdan Dizon. Hindi muna madadaanan ng mga motorista ang Fabian Season Road sa Barangay Poblasyon, Calasiao, Pangasinan matapos itong isara ng otoridad upang bigyang daan ang operasyon ng mga food stall na itinayo sa gilid ng simbahan ngayong Semana Santa. Mananatili sa lugar ang mga food stall hanggang madaling araw ng Biyernes Santo. Pagkatapos na dumalaw sa simbahan, diretso ang karamihan sa mga stall para kumain. Paboritong comfort food ng karamihan ang malinamnam at mainit na sabaw ng sotanghon soup. Dagdagan pa yan ng nilagang itlog. Yun ang hinahanap-hanap nila, sir. Hindi naman Calasiao lahat ang dumadalo dito eh. Maraming bayan. Minsan maabot pa ng dyan sa mga UST, ganun. Yung mga nagpipinitensya, pagkatapos magpinitensya na nagugutom, pupunta pa rin dito. Ay, napakasarap. Tignan mo nga ito, wala daw lasa eh. Ubus eh, oh. Masarap. Number 1. Sa ngayon, pwedeng dumaan ang mga motorista sa kabilang kalsada sa harap ng Calasiao Comprehensive National High School at tatagos naman sa harap ng Senior Divino Tesoro. May mga nakaantabay na rin ng mga bombero, pulis at MDRRMO sa harap ng simbahan. Wala rin umanong problema sa parking ngayong Semana Santa. Bukas naman yung plaza po natin at saka yung sa loob ng simbahan po, bukas din po. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Isang simbahan sa Mangaldan, Pangasinan kung saan makikita ang relic ng ilang santo dinarayo ngayong Semana Santa. Silipin sa report. Ngayong Semana Santa, kabilang sa mga binibisita ng mga deboto ang Beato Juan Martinez de Santo Domingo Pastoral Station na matatagpuan sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Mahalaga para sa 17 anyos na sakrista na si Sean ang pagbisita sa simbahan na ito dahil dito nakadisplay ang ilang relic ng ilang santo.
Makikita rin sa simbahan ang relic mula sa coffin ni Blessed Ivan Merz. Para sa akin po, importante po. Kasi po, sa hirap po ng buhay, kay God na lang po kami, yung kumukuha ng lakas, yung pinanghugutan ng motivation sa araw-araw po. We are full of gratitude and we also believe in sa pamagitan ng relics, parang sa gitna natin sila. And they are helping us, they are with us, they are praying for us. Because when we go to have devotion, sometimes we'll touch, diba? And the relic, or you even kiss the relics. It's not a magic thing, it's just to say we do it with faith. Mensahe ng pag-asa ang hatid ng Simbahang Katolika sa mga deboto. Mahalagang hindi mawala sa buhay ng bawat mananampalataya ang pag-asang nagmumula sa puong may kapal. Lalo na sa panahon ngayon, mula sa ingay sa politika hanggang sa mga nagaganap na kalamidad at kabi-kabila ang problema o dagok sa buhay, higit lalong dapat na lumalim ang pananalig sa Diyos ng bawat Kristiyano. It's a time of hope. And syempre yung Semana Santa, this, as I was saying, the fact that Jesus gave His life for us, ito po yung pag-asa natin. Pag-asa natin sa Diyos. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga dapat tandaan ng mga magbabakasyon at aalis ng bahay ngayong Semana Santa, ipinaalala ng PNP. Ating alamin sa report. Pansamantala raw na titigil sa pamamasada si Jomar upang magnilay ngayong Semana Santa kasama ang pamilya. Posible rin daw na lalabas sila ng bahay upang makapamasyal. Batid daw niya ang presensya ng ilang masasamang loob, kaya tinitiyak niyang ligtas sa kawatan ang kanilang bahay. Sigurading nakalak yung pinto, tapos yung mga bintana, tapos yung mga aso naman, dami dyan na naka-alerto. Mga bantay. Tulad ni Jomar, dapat alerto rin ang iba pang mamamayan sa posibleng pag-atake ng kawatan, lalo na ngayong ginugunita ang Semana Santa ayon sa PNP. Dapat maging security conscious tayo. Dahil alam natin yan na pag iniiwan yung ating mga ari-arian at nandyan yung mga mapagsamantalang mga tao, binibigyan lang natin sila ng oportunidad. Dapat din daw na iligpit ang mahahalagang bagay sa labas ng bahay. Tiyakin din na walang naiiwan na nakasinding kandila, nakaplug na appliances, bukas na gas stove at gripo. May inam din na ibilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay. At iwasan din na mag-iwan ng notes sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao sa loob. Samantala, tiniyag din ng PNP ang mahigpit nilang monitoring sa mga babiyahe ngayong Semana Santa upang makaiwas sa anumang aberya. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-visit natin sa mga bus terminals upang maalalayan itong ating mga kababayan dito sa lungsod ng Dagupan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga deboto, dagsana sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito, ngayong Miyerkules Santo ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga deboto dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Karamihan sa mga deboto ay galing pa sa iba't ibang probinsya at meron din na galing pa sa Metro Manila. Actually, Chris, katatapos lamang ng 4:30 p.m. Mass, ito yung huling misa na nakaschedule ngayong araw dito sa may simbahan. Napakarami yung mga dumalo sa misa at since tapos na nga yung misa, karaniwan sa ginagawa ngayon ng mga deboto ay pumapasok sa loob ng simbahan at nag-aalay na lamang o nag-o-offer na lamang ng prayer. Bukas, Chris, Huwebes Santo, 24 oras
oras na nakabukas ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kabilang sa mga schedule na activity bukas ay yung washing of the feet. Yan ay 5:30 p.m. nakaschedule at pagpatak naman ng 6:30 p.m. hanggang 12 midnight ay yung Eucharistic Vigil. Ibig sabihin, yung mga deboto na galing sa iba't ibang lugar na mag-aalay lakad ay didiretso dito sa Our Lady of Manaoag at dito mismo sa harapan ng simbahan ay nagtitipon-tipon yung mga deboto para doon nga sa Eucharistic Vigil. Pagdating naman ng Biyernes, 12 noon, alas 12 ng tanghali yung 7 palabras habang 4:30 p.m. naman yung schedule ng Procession of Santo Inchero. Naka-alerto ang buong hanay ng Manaoag Police, ganon din yung mga security ng simbahan, naka-full alert para sa inaasahang dagsa ng libu-libong deboto na dadalo dito bukas, Huwebes Santo hanggang sa Biyernes Santo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Bakasyon lanes o mga alternatibong ruta na pwedeng daanan para mapabilis ang biyahe. Tinukoy ng Baguio City LGU. Sundan sa report. Bilang paghahanda sa matinding traffic sa Baguio City, nagtalaga ng bakasyon lanes ngayong Holy Week. Mga pwedeng daanan para bumilis ang biyahe. Yung vacation lanes, ma'am, is yun yung mga alternate route. So if you do not have any business dito sa mismong sentro ng Baguio, you wanted to visit lang, yung pupunta ka ng Strawberry Farm o dun sa Atok, you can make use of the vacation lane. Kung galing kayo ng Cannon Road papuntang Marcos Highway, pwedeng dumaan sa Balakbak Circumferential Road tapos sa Suelio, Santa Lucia. Pag paakyat ka naman ng La Trinidad at Sagada, pwedeng dumaan sa Nagilian Road galing Marcos Highway. Matarik ang mga kalsada sa bakasyon lane, kaya siguruhing kondisyon ng sasakyan ninyo. Pero panalo naman ang view dahil scenic ang mga dadaanan. Kung trip mo naman ng mas tahimik at malamig na bakasyon, pwedeng bumisita sa Atok Benguet. 2 oras lang mula sa Baguio City. Isa sa mga dinarayo rito ang Northern Blossom Flower Farm. Kahit saan ka lumingon, hile-hilera ang makukulay na bulaklak. Sikat dito ang kakaibang cabbage roses. May view deck at may photo spot din para sa mga turista. Dinarayo rin dito ang highest point view deck, kung saan kita ang 3 pinakamatataas na bundok sa Luzon at maliliit na version ng rice terraces. Holy Week din naman. Kaya dumiretso na kami from Baguio. Konti pa lang, kaya hindi pa ganun ka-traffic. Trinay lang po namin ngayong Holy Week na may iba naman po para mountains naman po yung makita namin. Para sa mga plantito at plantita, dito mura ang mga halaman at bulaklak. 20 pesos lang ang succulents, habang 50 pesos ang cactus at herbs. Pwede ka ring mag-uwi ng sarili mong maliit na pine tree sa halagang 400 pesos. Glam Calicdam D-Zone, 1 North Central Luzon. Nagsimula na ring dumagsa ang mga debotong nagbibisita iglesia sa Santa Maria Church sa Ilocos Sur. Isa itong Minor Basilica of Our Lady of Assumption at UNESCO World Heritage Site. Koleksyon ito ng Baroque Churches of the Philippines kaya dinarayo ng mga turista. Aakyat muna sa mataas na hagdan bago makapasok sa simbahan kung saan sasalubong ang malaking rebulto ni Birheng Maria. Napanatili ang orihinal na istruktura sa loob at labas ng simbahan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. ₱1.7 million na halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Urdaneta City, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa report. Arestado sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Urdaneta City sa Pangasinan ang isang high-value target drug personality. Mag-alas 4 ng hapon noong Huwebes, huli rin ang kanyang kasabwat sa iligal na aktibidad.
Kinilala ang mga suspect na si alias Ed, 40 anyos, residente ng parehong lungsod, at alias MacGyver, 21 anyos, residente ng Malasiki, Pangasinan, na isang graduating criminology student. Nakuha sa operasyon ng 250 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Try to imagine kung yun ay hindi natin napigilan at may kalat pa sa lansangan, ang daming kabataan na sisira ng buhay. Bukod sa illegal na droga, nakuhanan din ng baril, bala, drug paraphernalia ang mga suspect. Sinampahan ng reklamong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearm and Ammunition Act in relation to Comelec gun ban ang mga suspect. Nagkapiid sila sa PDEA Pangasinan Provincial Office. Wala pa silang pahayag, pero ayon sa PDEA, Umamin din po, aminado naman yung mga arrested suspect na although lagi nilang sinasabi dahil po sa kahirapan ng buhay. Arestado rin ang 51 anyos na lalaki sa drug bypass operation ng otoridad sa Malasiki, Pangasinan gabi noong Miyerkules. Nakuhanan ng shabu ang suspect na nagkakahalaga ng halos 140,000 pesos. Kumpiskado rin ang isang cellphone, belt bag, pera at drug paraphernalia at nabawi rin ang ginamit na marked money sa operasyon. Nakaharap sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. Alam naman natin po yan, wala pong maitudulot na maganda sa buhay natin at sa magiging future natin yung illegal drugs. Kaya kung on my part as a officer in charge ng Malasiki Police Station, ihinto na po natin yan. Hindi ho makakabuti sa atin yan. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Nagkampiyon ang Perpetual Junior Altas sa NCAA Season 100 Juniors Basketball. Sa do-or-die Game 3 ng Finals, tinalo ng Junior Altas ang Benilde Lasal Green Hills Greenies sa score na 101-67. Ito ang kauna-unahang championship ng University of Perpetual Health System Delta. Itinanghal na Finals MVP si Lebron James Daep ng Junior Altas. May average siyang 13 points, 11.7 rebounds at 2.7 steals. Lakbay alalay desk ng LTO, DPWH at PNP activated na ngayong Miyerkules Santo. Tutukan sa report. Mula sa San Carlos City, nag-iikot ngayon sa iba't ibang simbahan sa Pangasinan ang pamilya Malay. Hindi nila alintana kahit marami ng deboto sa mga simbahan at nagsisimula na ring sumikip ang daloy ng trapiko. A peace lang ito sa sakripisyo ni Jesus sa atin. Masarap sa pakiramdam bilang deboto? Ay oo, magaan. Maski na mahirap pa maglakad, maski pa babat pa. For feeling naman. Activated na ngayong Miyerkules Santo ang lakbay alalay ng iba't ibang government agencies, gaya ng DPWH na nakaantabay sa mga bumabiyahe pauwi sa iba't ibang probinsya. Ilang metro naman ang layo sa tent ng DPWH, nakapwesto ang Highway Police Assistance Desk ng pulisya. Bukod sa mga Motorist Assistance Desk ng LTO at ng DPWH ay meron na rin mga itinayo na mga HiPAD o yung mga Highway Police Assistance Desk ang Pangasinan PPO. Sa kada bayan ay merong 2 hanggang 4 na HiPADs na nakatayo sa iba't ibang mga lugar. Depende sa kung gaano karami yung entry at exit point ng isang bayan. So sila yung mga nakatutok na magbigay ng assistance sa mga motorista na babiyahe ngayong Semana Santa. Ganun din syempre yung police visibility para matiyak ang payapa at ligtas sa paggunita ng Semana Santa. Ang mga HiPads kasi nagsisilbi silang deterrent, no? Dahil ang police presence talaga o yung police visibility ay malaking bagay para ma-preempt natin yung mga would-be criminal. 24 oras na may naka-duty na pulis sa mga HiPad. Mahalaga mo. Ay dahil? Para sa kaligtasan naman maksama. Bukod pa rito ang mga nakadeploy sa iba't ibang lugar na magpapalakas sa police visibility sa probinsya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mahigit 15,000 na beachgoers inaasahang dadagsa ngayong Semana Santa sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Silipin sa report.
Mula sa Maynila, maaga nang umuwi sa Dagupan City ang pamilya Garcia. Sinamantala nila ang magandang panahon ngayong araw at namasyal sila sa Tondaligan Beach. Peaceful, yung ambience talaga, yung hangin, fresh air, time with family, lahat yon every time na may vacation, time with family, distress, tsaka vacation, yeah. Ayon sa pamunuan ng Tondaligan Beach Park, inaasahang aabot sa mahigit 15,000 beachgoers ang dadagsa mula Biyernes Santo hanggang sa weekend. Bukod sa mga karagdagang lifeguard, ngayon pa lang naka-standby na ang medical team sa Satellite City Health Office sa lugar. Naglagay na rin ng mga boya sa bahagi ng baybayin na may tuturing na critical area na magsisilbing babala sa mga beachgoer. Paalagaan yung mga beachgoers natin para malayo sila sa disgrasya at saka yung sakon natin ng peace and order. Maraming tumutulong dito pag mga ganyan Sabado-Linggo. Target ng otoridad ang zero drowning incident ngayong Semana Santa. Pinag-iingat din ng Health Authority ang publiko sa banta ng jellyfish sting. Kapag tayo po ay na-sting ng jellyfish, iwasan po natin yung mga pamahiin na kailangan po itong buhusan po o ihian po doon po sa kanyang site. Maaari pa pong mag-introduce ng infection dahil alam naman po natin na waste product po ng katawan ang ihi. Paalala ng otoridad na maging maingat sa pagligo sa dagat. Kasabay ng pag-e-enjoy ngayong bakasyon, tiyaking may nakabantay sa mga batang naliligo sa dagat. Iwasan din ang pagligo sa dagat na nakainom ng alak. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nilagyan ng improvised boya ang ilang bahagi ng dagat sa Dilasag, Aurora para makaiwas sa insidente ng pagkalunod ngayong Holy Week. Ayon sa MDRRMC, humigit kumulang 800 meters na boya na gawa mula sa mga itinaling plastic bottles ang kanilang inilatag sa dagat. Mga delikadong lugar ang kanilang nilagyan kung saan may mga naitalang serye ng pagkalunod noong nakaraang taon. Bukod sa paglalagay ng boya, naglagay rin sila ng mga emergency response desk sa mga pook pasyalan na magbabantay 24 oras sa panahon ng Semana Santa. Tinaguri ang Kristo ng Pampanga na si Ruben Enaje. Tuloy pa rin sa 36 na taon na pagpapapako sa krus. Tunghayan sa report. Bakas man ang katandaan sa kanyang itsura, pero wala pa ring kupas ang panata ng 64 anyos na si Mang Ruben Enaje mula sa Barangay Kutod sa City of San Fernando. Mas kilala bilang Jesus ng Pampanga dahil sa higit 3 dekada na niyang pagganap bilang Hesukristo tuwing mahal na araw. Puspusan na ang kanyang paghahanda, all set na ang kanyang koronang tinik, mga pako at ang krus na kanyang papasanin. 1.8 kilometers ang layo mula sa burol kung saan siya ipapako. Ayon kay Mang Ruben, nasa 28 kilos ang bigat ng krus na gawa sa fiberglass. Mas magaan daw ito kumpara sa mga krus na pinapasan niya noong mga nakaraang taon. Dulot na rin ang kanyang katandaan at pabago-bagong lagay ng panahon. Kahit matanda na, hanggat kaya niya, ipagpapatuloy daw niya ang kanyang panata upang may pakita sa publiko ang naging sakripisyo ni Hesukristo sa krus para sa kaligtasan ng sanlibutan. Nung kabataan natin, alas pinapasan ko 37 kilos. Medyo binaba ko yung bigat ng krus. Itutuloy pa rin kahit na anong mangyari. Kahit ikamatay mo pa, kahit ikasugat pa ng iyong katawan. Ito ng ika-36 taon na magpapapako si Mang Ruben bilang bahagi ng nakaugaliang tradisyon sa Pampanga. Ngayong taon, hindi para sa kanyang kapakanan o sa pamilya ang kanyang dasal. Inaalay daw niya ang kanyang pagpapapako sa krus para sa mga Pilipino, para makaiwas sa karahasan at para sa mga kababayang nasalanta ng matinding lindol sa ibang bansa. Ang ayaw ko lang mangyari dito sa ating bansa, yung nangyari sa Taiwan. Sana hindi na maulit yung lindol na yun. Sana sa atin hindi rin dadaan sa atin yung lindol na yun. Bagamat iba-ibang pananaw ng publiko sa tradisyong ito, may paalala ang simbahan sa mga deboto. And unless we enter into their own experience, indeed, we cannot judge what they are doing. The church does not discourage but also does not encourage it. Kasi nga meron tayong paraan ng penance na binibigay ng Santa Iglesia. Ang pagpapako sa krus ay isang dekada ng tradisyon sa Pampanga na sinimula ng isang faith healer mula sa Apalit na si Arsenio Anyoza noong 1961. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Iba't ibang simbahan sa Hilagang Luzon ating dayuhin ngayong Semana Santa. Narito ang report. Buhay na buhay pa rin ang century-old Stations of the Cross na gawa sa ladrilyo.
sa Sarat, Ilocos Norte. Makikita ito sa paligid ng Santa Monica Church kung saan napanatili ang orihinal na istruktura mula sa harap ng simbahan sa paligid hanggang sa harap ng plaza. Sa loob ng simbahan, makikita rin ang puntod ni Servant of God Nina Ruiz Abad na isinusulong na maging santo. Dinarayo rin ng mga deboto ang higanteng krus na bato sa Pasukin, Ilocos Norte. Pinaniniwala ang milagroso ito kung saan marami na umano ang gumaling sa sakit matapos magdasal at magtirik ng kandila rito. Ang higanteng krus ay natagpuan sa bundok at pinagtulungang ibaba ng mga residente ilang taon na ang nakararaan. Nilagyan ito ng chapel para mapreserba ang krus. Madalas napuntahan ng mga nagsasagawa ng bisita iglesia ang Badok Minor Basilica at Parish of St. John the Baptist sa Badok, Ilocos Norte. Sa harap ng simbahan makikita ang lumang tore. Tadtad naman ng paintings ang kisame ng simbahan. Makikita rin dito ang imahe ni Birheng Maria kung saan tinawag na La Virgen Milagrosa de Badok. Noong February 2019, isinagawa ang declaration rites ng simbahan bilang minor basilica. Glam Calictan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.